natin ang bansang Pilipinas sa mga magnanakaw. Wakasan natin ang korupsyon sa administrasyon ni Bongbong Marcos. Ang pinakang-korap na administrasyon sa kasaysayan ng Pilipinas. Akalain nyo ilang bilyon ang kailangan i-deliver sa kanila buwan-buwan? Bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang ninanakaw sa mga quiz na pinaghihirapan natin. Halos dugo na ang lumalabas sa mga pawis natin, pero ninanakaw lamang ng mga putang inang mga politiko na yan. Hindi po tayo papayag ng ganito. Hindi tayo papayag na nakawin ang kinabukasan ng ating mga kabataan. Hindi tayo papayag naghahasain nila ang bansang Pilipinas. Baka po pagdating po ng 2028, wala na ho tayong budget. Wala na ho tayong pera. Paano na? Saan tayo kukuha? Uutang na naman. Ang laki-laki na ng utang ng bansa natin. Nakita ho ba tayong magandang proyekto ni Bongbong Marcos? Meron daw pagnanakaw. Alam nyo kasi mga kababayan, hindi sana masama na umutang kung may nakikita ka ng mga proyekto. Maraming pagbabago, pero sa ngayon wala. Ang marami yung ninanakaw sa kapal ng bayan natin at idinadala, nilalagay sa maleta para i-deliver sa mga putang ng mga politiko na yan. Hindi ho tayo papayag ng ganon, mga kababayan. Noong nakaraan ho, nandito rin tayo, noong nakaraan taon. Nandun din tayo sa Villamor na dinala ho nila si Pangulong Duterte doon sa Daig. At ngayon, sana ang panalangin ng sambayan ng Pilipino ay mapagbigyan na ang interim release ni Pangulong Duterte. Dahil mga kababayan, hindi ho tama na ang isang Pilipino ay ipadala sa ibang bansa para doon litisin. Umagana ho ang saligang batas natin dito sa Pilipinas. At kailan papanagutin itong mga hinayupak na nagpadala kay Pangulong Duterte sa Daig? May araw din kayo. Hindi matutulog ang mga Pilipino sa mga kalokohang pinagagagawa nyo. Marcos Jr., mag-resign ka na. Ito ang panawagan ng sambayan ng Pilipino. Sa mga nanonood po, sa mga vloggers natin ngayon, sa mga social media, huwag po tayong tumigil sa ating mga panawagan para pag-resignin si Marcos Jr. at maipalit natin ang ikalawang Pangulo, si Vice President Inday Sara Duterte. Yan ho ang nasa konstitusyon at yan dapat ang masunod. Hindi si Tito Soto, hindi si Ramon Ang, si Vice President Inday Sara Duterte lamang ang dapat nating ipalit. Wala nang iba. Baka magkalechi-lechi tayo, di ba? Kung ano ang nasa konstitusyon, yun ang susundin natin. Muli po mga kababayan, ang laban po sa korupsyon ay hindi po lamang laban. Hindi lamang laban ni Ka Eric, ni Ma'am Karen, laban ng mga matitulong vlogger. Ito po ay laban ng bawat Pilipino na tumatayo, na ayaw sa pagnanakaw sa ating gobyerno. Ito ay laban nating lahat dahil dugo, pawis natin ang binabayad natin sa mga buwis natin. Hindi natin pwedeng ipanakaw ang pera ng bayan sa mga politiko. Maawa kayo sa kinabukasan ng mga anak nyo at sa darating na henerasyon. Kukunin natin ang bansang Pilipinas sa mga magnanakaw at sakim na nakaupo sa pwesto. Hindi tayo babayag na patuloy na uupo itong si Bongbong Marcos at 10 na kanyang mga alipores at ang buong pamilya ng Marcos Romualdez na mga magnanakaw at sindikato. Sabi nga ni Eric, pati ang lansang at ang tamtax ay gusto na po nilang smuggling at gusto na po nila kontrolin ang presyo sapagkat na-control na po nila at na-manipulate na po nila ang presyo ng bigas, sibuyas at lahat ng produktong agrikultura. At kung tayo ay patuloy
na magpamasakop at matakot sa pamumuno ni Bongbong Marcos. Walang mangyayari po sa ating bansa. Patuloy po tayo nalulubog sa kahirapan at napakababa na po ang tingin ng gobyerno ni Marcos Jr. sa bawat sambayan ng Pilipino. Kasya daw po ang 500 pesos na Noche Buena sapagkat daw okay na. Sabi ni Claire Castro, mayroon naman daw yung nakapackage niya na chapsoy. Tangina niya, chapsoy pang Noche Buena, tangina niya. Diba? Kung hindi pa naman sila tanga at kung hindi po napakaliit yung pag-iisip nila sa sambayan ng Pilipino, hindi nila ito maiisip. Nakatawa pa, pinagtatawanan lang po tayo. Kaya dapat magkaisa lang po tayo. Kasi kagaya ng paulit-ulit na sinasabi ko, tuwing ako ay binibigyan ng mikropono, sinasabi ko na hindi na dapat tayo manahimik, hindi na dapat tayo matatakot. Kung kami po na political vlogger ay pinagbabantaan at kung ano-ano pang pananakot na sinasabi nila, susunod daw po kami sa pinatay na kapitan doon sa Davao, sa Digos. Kami po ay hindi natatakot sapagkat ang ating pinaglalaban ay hindi po ito para sa ating lahat, kundi ito ay para sa kinabukasan ng susunod pang henerasyon. At kung patuloy po tayong matatakot, patuloy po tayong tatakotin at patuloy po tayong lulubog sa kahirapan. Ang sabi ng ambasador ng France kahapon, walang mga negosyanteng France na pupunta na sa Pilipinas sapagkat natatakot na sila na pumunta pa dito dahil ang buwes na ibabayad lang nila ay kukurakutin lang. Buong pamilya, ang Marcos ang magnanakaw na. Kaya dapat maninindigan po tayo, magkaisa tayong lahat. At itong kick-off rally na ito, kung sinasabi ni Eric kaunti man tayo, magparami pa po tayo. At hindi dapat tayo mananahimik at hindi dapat tayo titigil kapagkat ito na yung pagkakataon na tayo po ay maninindigan dahil may mga leader, grupo at organisasyon na namumuno sa atin. So kailan pa po tayo sasama kung lahat ng mga organisasyon, leader na naninindigan ay patuloy ng mananahimik at gugurgurin at kanilang tatakotin? Mga kababayan, magkaisa na po tayo. Ipaglaban ang bansang Pilipinas dahil walang magmamahal sa bansang Pilipinas kundi tayong mga Pilipino. Mabuhay ang Pilipinas! It is an issue of national interest. Kaya dapat siyang bumaba. Number 2 na paglilinaw. Ang resignation, dalawa. Voluntary and forced resignation. Si Joseph Estrada did not resign voluntarily immediately, but he was forced to resign technically because the armed forces of the Philippines and the Philippine National Police withdrew support from him. It was a technical forced resignation. Malinaw po yun ha. There are two kinds of resignation. Voluntary and forced resignation. So what we are looking at is a technical forced resignation on Marcos. Sapagkat kung wala na ang suporta ng Armed Forces of the Philippines at ng Philippine National Police kay Marcos, he will be an inutile president. The backbone of society and the pillar of government ay ang Armed Forces of the Philippines, ang Philippine National Police. Without the AFP and the PNP backing up Marcos, he will become an inutile president. Therefore, he can be forced to technically resign. At yan ay hindi illegal. Yan ay constitutional. Nag-rule na po dyan ang Korte Suprema. When the Commander-in-Chief, being the President also and head of the government, becomes incompetent, inutile, and involved in culpable violation of the Constitution and betrayal of public trust, which are all present right now under Marcos. These are the legal basis that the AFP and the PNP can withdraw support from Marcos. And it is not mutiny, it is not kudeta, it is constitutional duty known to be Article 2, Section 3 of the Constitution. The armed forces of the Philippines shall be the protector of the state and the people. And Marcos and the corrupt and planterous officials of government are not the government. They are only borrowing
the mandate from the people, but the real authority comes from the people. And so therefore, the people have the right to revoke the authority given to Marcos. And so also, the armed forces of the Philippines. The chain of command will not exist anymore kung kriminal at adik ang presidente. It cannot hold legal doctrine. Kung adiktos at kurakot ang presidente, it cannot be a doctrine anymore of chain of command. The chain of command will only take effect under legal and actual existence of lawful authority. Kung adiktos ka at head ka ng sindikato ng gobyerno, you are no longer exercising, neither you are occupying lawfully the authority of the president. Claro? So therefore, Marcos can be removed either by voluntary resignation or forced resignation. Kaya tayo nandito to put pressure not on Marcos, but to put pressure on the so-called gatekeepers of democracy. I-pressure natin ang armed forces of the Philippines at ang Philippine National Police. Kung may adik kayong nakikita sa lansangan, hinuhuli nyo, bakit ang adik sa Malacanang na dapat nangunguna na sumunod ng batas at magpatupad ng batas, bakit hindi siya hinuhuli? That's very basic and very logical question. Tama? At dahil dyan, babalik na ako mamaya kasi baka maubos na ang oras natin. Right now, mga 5:35, nagsimula na sa The Hague, Netherlands, ang Open Appeal Chambers Delegation and Deliberation sa petisyon for interim release ni former President Duterte. But former President Duterte is not present right now. He signed a waiver at nag-delegate siya ng otoridad niya at ng kanyang presensya sa kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Because there are already indicators of memory lapses on the part of former President Duterte. We pray in solidarity while we are calling for Marcos to resign, both in action and in prayer. We will also pray na itong ICC will hear the cries of the Filipino people that Rodrigo Duterte does not deserve this kind of treatment, so inhuman, so unjust, and so cruel. Nangyari po ito dahil sa kataksilan at katraituran ni Marcos na ang isang Pangulo kagaya ni Duterte na nagmahal ng mamamayang Pilipino, naglingkod at inayos ang gobyerno at bayan natin, pinagtaksilan, pinadukot, pinakidnap sa isang bogus entity na ang pangalan ay ICC. Yan ay isa pa sa kasalanan ni Marcos Jr. We have courts in the Philippines. Kung gusto nilang kasuhan si Rodrigo Duterte, they can file cases in the Philippines. Pero hindi yon ang objective nila. Ang objective ni Marcos at ni Romualdez ay tanggalin si Duterte sa Pilipinas, pero mga duwag na ipapatay si Duterte, kaya pinadukot at pinakulong sa ICC. That's the real story about that. They are so afraid and they are so insecure that Rodrigo Duterte still enjoys like a rock star president embraced by the people. Yan ang katotohanan.